Hi, kamusta kayo? Nagbabalik po si Kuya Mike, Mike in Finland po. At pasensya na po kayo dahil ngayon lang tayo nakabalik dahil sobrang nating busy and syempre, so happy. Ngayon, marami nagko-comment sa atin, marami rin nag-message doon sa ating FB page, which is wala naman nagpa-follow pero marami nag-message. Pero okay lang po. Okay lang kasi marami tayong natutulungan or yung mga nag-i-inquire sa atin about sa work. And then yung mga gustong pumunta rito sa Finland. And then pag-usapan natin yung regarding sa visa. Kasi last vlog ko, sinabi ko sa inyo na in-apply ko yung family ko for family visa or yung family ties na tinatawag nga dito sa Finland. At i-share ko yung experience ko at experience namin mag-asawa kung paano mag-apply nung family ties visa. Ang tanong, Kuya Mike, granted po ba? Approve ba? Or hindi? Yan, sagutin natin yan sa vlog ko. Kaya stay tuned lang kayo dyan at panoorin nyo yung mga vlog ko. At saka nga po, i-add ko na rin po yung mga tatanong sa atin about sa trabaho. Pasensya na kayo, hindi ako makapag-ano sa inyo, no? Makapag-update kasi sobrang nating busy. Alis tayo ng umaga, uwi na tayo ng gabi, tutulong na lang tayo. Kaya ngayon pag-usapan natin muna regarding sa visa. Ito po ay base lang po sa experience ko at experience ng asawa ko kung paano kami nag-apply. Disclaimer lang po. At pwede rin po kayong manood sa mga ibang vlogger dito. Maraming mga vlogger dito sa Finland eh. Manood din kayo ng kanilang mga vlog kasi iba yung experience nila sa naging experience ko. Kaya panoorin niyo po ako at panoorin niyo tong vlog kasi para makatulong to sa mga naggustong i-apply yung kanilang pamilya, especially yung mga nandito na sa Finland for family ties. Step 1 po. Ang ginawa naming mag-asawa po is yung aking commander, yung aking misis is gawa ko po siya ng account sa enterinfinland.fi. Yan. Pagkagawa po ng account ng aking asawa is kinumpleto na po namin yung mga requirements. Unahin po natin muna yung requirements ng aking asawa. Kasi po kinuha ko po kasi yung aking asawa at aking mga anak balikan ko po yung requirements ng aking asawa. Yun po inunahin natin yung sa asawa ko po. Yung sa asawa ko po, ang kanyang requirements po is valid passport, and then yung PK1, so pasensya na kayo kung ano. Alam ko PK1 plus yun, yung form na PK1 plus yung form na pinila pa namin. And then nakuha namin yun sa migri.fy, yung form na yun. At tapos po nun is yung marriage certificate. PSA po yun ano. At pagkatapos po nun, yung marriage certificate na yon ng PSA po is ipapa-apostil po ninyo yon. And then ipapa-legalize po ninyo yun. Ayun po yung mga requirements ng sa asawa ko lang po. Yun po yun. And then, as a sponsor, ang mga requirements ko po nun na inattach niya doon sa Enter in Finland is yung aking visa, yung yun nga tawag doon, working permit, yung passport, yung bank statement, 6 months payslip, and then yung employment contract po. At kung may nakakalimutan po ako, paki-add na lang po kung sakali. Pero ayun lang po kasi natatandaan ko na inattach ko doon sa requirements ng aking asawa. At pagkatapos po noon, kung may nagtatanong naman po, Kuya Mike, paano po ba nyo ginawa yung apostil, and then paano po kayo nagpa-legalize? Yung apostil po, yung last year, pag-uwi ko po ng Pilipinas, pumunta po ako sa DFA Cubao, and then nag-walk-in po ako. Pero meron naman po palang nagbibigay ng slot or schedule sa kanilang website para po sa gustong pumunta doon ng gusto nyong araw o anong oras. Pero ako kasi is nag-walk-in kasi malapit lang ako sa Cubao. Kaya nag-ano ako sa Cubao. Nag-walk-in na lang po ako doon. Pag open ng mall ng 10 doon sa DFA Cubao, sa Ali Mall, is nag-walk-in na ako doon, nag-present lang ako doon ng kanilang PSA, and then may pinilapan lang po akong parang maliit na information doon. And then yun na po, after 2 hours is nakuha ko na po yung apostille at binayaran ko po is pagkakatanda ko po 200 pesos lang po. After po nun, edi nakuha ko na po yung apostille na mga dokumento. Nagtungo po ako sa pinakamalapit na LBC dito po sa amin. Diyan po sa amin sa San Mateo. Parang bumaba pa ata ako ng Marikina kasi
wala pa kasi gaanong LBC dun sa taas. Bundok po kasi yung bahay namin. Kaya sa Marikina po ako nagpa-LBC. Ang ginawa ko po noon, bago po ako pumunta sa LBC, dala-dala ko na po yung mga dokumentong na-apostila ng DFA, is nag-inquire muna ako or nag-email ako sa Embassy of Finland dyan sa Manila. Nagtanong ako kung paano po magpa-legalize. And then, nag-reply sila ng kanilang address and then yung account ng BPI nila kung saan ka magbabayad for legalize po. Kaya ang ginawa ko po noon, nung makuha ko na po yung address na ibinigay sa akin ng Embassy of Finland dyan sa Manila, and then nagbayad na rin po ako doon sa online ng BPI doon sa Embassy of yung binigay sa akin ng Embassy of Manila dyan sa Pilipinas. At nag-email sila sa akin ng resibo. Ang ginawa ko rin po sa resibo is Xerox na rin po yun at inattach ko po doon sa brown envelope patungo rin sa LBC. Kasama na po yung mga dokumento, yung mga PSA birth certificate ng mga anak ko na pinapostil ko. Kasi kailangan po, bago nyo po ipa-legalize, ipa-apostil po muna ninyo para hindi po sa inyo bumalik yung dokumento nyo. And then, dapat po bayaran nyo po yun para po maproseso na po yung inyong pinalegalize. After po nun, after 3 days, nung sinend ko yun through LBC, after 3 days po, bumalik na po sa amin. And then, yung meron na po, na-legalize na po ng Embassy of Finland dyan sa atin sa Manila. Ganun lang po kadali ang gagawin ninyo. Mag-inquire muna kayo sa Embassy of Finland kung paano yung proseso ng legalize. At yung inquiry nyo naman po, mabilis lang po agad silang tutugon. Siguro wala pang kalahating oras, nag-reply agad sila sa akin sa email ko. Ganun po ang ginawa namin sa legalize. And then, after po nun, yung mga anak naman natin, kung ano po yung mga requirements sa mga anak po natin, passport, PSA, birth certificate na naka-apostil and legalize. And then, yun po, as a sponsor, ganun pa rin po yung mga dokumento na kailangan namin as a sponsor po. Yun po yung visa, employment contract, 6 months payslip, yung bank statement, at yung tax pa pala. Sorry kanina nakalimutan ko yung tax information or tax decision. Kailangan nyo rin pong i-attach yun sa Enter in Finland ng inyong mga anak. Okay po? Nakumpleto na po natin yung mga requirements ng mga anak. At paano naman po, Kuya Mike, kung nakumpleto na po namin yung mga requirements na yan? Ang gagawin po ninyo, i-attach nyo na or i-edit nyo na po sa Enter in Finland account ng inyong asawa. Yun po ang ginawa po namin. Pagkakompleto po namin ng requirements, nagtungo na po yung asawa ko sa kanyang account sa Enter in Finland. Nag-login po siya doon. And then po, nilagay nyo na po isa-isa yung mga dokumento. Kaso po, ang naging lang po pala doon, kailangan po pala bayaran ninyo. Kaya ang ginawa po namin, pagka-attach po nung spouse ko, ng aking asawa, yung sa mga dokumento niya doon sa Enter in Finland, nag-payment na rin po kami doon. Ang ginawa ko po, dito na po, ako na po ang nag-payment, binuksan ko yung account ng asawa ko dito, and then nag-payment po ako dito para ron sa asawa ko is 470 po ata. Kung hindi po ako nagkakamali, sorry po 470 euro para doon sa asawa ko. And then sa aking mga anak, bawat isa is 240 po. Bawat isa. Yun po yung binayaran ko, 240 tatlo and then 470. At saka i-add ko na rin pala doon sa mga anak, ang form po ng mga anak ninyo na kailangan fill upan is PH4 plus po. PH1 naman po yung sa spouse. Yun lang po, i-add ko lang po para malinaw po sa atin. At pagkatapos po namin ng payment nung nagawa na namin yung payment is ako na po mismo yung nag-inquire ulit. Bumalik ulit ako sa pag-inquire sa Embassy of Finland dyan sa Manila. Ang pagkakasabi ko rin sa email, kung paano po ba makakuha ng time or slot para sa appearance sa BFS Global sa Taguig. Yun, nireplyan nila ako and then binigyan nila ako ng email ng recipe permit po ata yan. Recipe permit .pinsph.global.com na po ata. Sorry hindi ko na siya matandaan kasi nasa email ko siya Yun po, nag-reply naman po agad yun, and then pagka-reply po nila, nagbigay po sila sa akin ng mga details kung paano po makakuha ng time slot or schedule para sa appearance doon sa BSF. Ano po ba ang gagawin sa BFS doon sa Global, doon sa Taguig? Ang gagawin po nila doon is picture and biometric, and then sabi nila may interview
Pero sa part naman ng aking wife and then mga anak ko, wala naman pong interview. Yun lang po yung naging kaba nila doon. Pero pagdating doon, biometric lang, picture, and then chinek yung lahat ng dokumento kung kumpleto ba o tama yung mga sinubmit namin doon sa Enter in Finland. Ayun po, pagka send nyo po doon ng mga details, ang details pong nakalagay kasi doon na isi-send sa inyo ng recepermit.page something ganon global.com yung sa BSF. Ang nakalagay kasi details doon, application name, yung birthday, tapos yung sa passport number, tapos yung ano pa ba yun? Passport number, and then yung prepared date kung anong kailan gusto niyo pumunta doon. Tapos yung category ng visa, ano ba yun? Yung sa amin kasi is family visa. Parang ganoon. Yun ang nilagay namin doon. And then after 4 days po ata or 1 week po ata yun, hindi ko na sintansya. Binigyan na kami ng schedule ng BFS Global. And then kailangan nyo pong ipa-print po yun para po assurance na kayo po ay nakakuha ng slot sa ganong araw at ganong petsa. Ipipresent nyo yun sa information doon sa BSF Global. Yun po ang sabi sa akin ng asawa ko. And then add ko na rin po, mas maigi po na dyan na po sa inyo kayo magpa-Xerox kasi sobrang mahal po ng Xerox sa Makati, sa BFS Global. Kaya dyan na kayo magpa-Xerox, pa-Xerox nyo na lahat ng yung mga resibo ng binayaran ninyo sa visa, etc. Saka yung mga dokumento na kailangan nyo ipa-Xerox nyo na po kasi mahal po doon sa BFS Global po. Yun lang po yung naging issue na ano namin doon kasi mahal. Hindi pa tayo gaanong kasi kumbaga hindi natin kabisado yung doon sa sa lugar na yun kaya namamahalan tayo. Sa iba kasi mura lang yung pa-Xerox. And then after po noon nung nakapag appearance na sila and then picture, biometric, may binayaran po yung asawa ko doon. Sa bawat applicant po 5,000 mahigit. Kaya apat po sila, 21,000 mahigit po yung binayaran ko doon. Kasama na po doon yung pagpapa-LBC ng card. Kaya ayun po yung naging experience namin sa lahat ng proseso sa family ties visa. At syempre sa lahat din po ng nag-i-inquire sa atin, sa nagtatanong sa atin, pwede rin po kayong manood sa ibang nagbablog kasi iba po yung experience nila sa experience namin. And then alam niyo po, sobrang saya na yung mag-asawa. Alam niyo kung bakit kasi after appearance nila long January, February po lumabas na agad yung result nung decision ng visa ng pamilya ko. Okay na po, granted na po. Parang binilang lang ho namin, talagang parang 3 weeks lang. Sabihin natin 1 month lang po talaga. 1 month lang, nag-grant na agad yung visa nila. Nakakatuwa dahil syempre yung pagod ko as a father, syempre sa aking mga anak, sa asawa ko. Sobra akong nasasayahan kasi nga syempre pagod na pagod ako, hirap na hirap ako kasi nga ang pangarap ko syempre yung pamilya ko makapunta rin dito, ma-experience nila yung buhay dito, saka syempre yung future nila, yung pag-aaral syempre kasi napakaganda kasi ng edukasyon dito syempre. Idagdag na rin natin syempre yung pamumuhay dito. Syempre yung lifestyle dito napaka gaan din ang pamumuhay, kung masipag ka, kung tamad ka, talagang low income ka rito. Kaya sa lahat po ng mga aspirant na magustong kunin ang kanilang mga anak, mga aspirant na gustong makapagtrabaho dito, apply lang kayo ng apply, try and try, wala namang pong mawawala dyan. At saka gagamitin ko na rin po itong pagkakataon na to para pasalamatan po yung lahat ng tao na tumulong sa akin, syempre especially yung si God. Maraming salamat po Panginoon dahil hindi talaga ako iniwan kahit pagod na pagod tayo, syempre si God pa rin talaga lahat. Saka syempre nagpapasalamat ako sa sister-in-law ko, si Ate Gloan, Madam Kat, Master Joshua, especially kay Boss Jonathan, Boss Tanjo. Maraming salamat. Yan mga tao na yan yung tumulong sa atin, mga nagbigay ng tip kung paano mag-apply sa family ties, family visa dito sa Finland. And syempre, sa lahat din ng mga tao na nakilala ko dito, maraming salamat. Ang dami ninyo, hindi ko kayo may isa-isa. Kaya lagi pong sinasabi ni Kuya Mike, put the God first dahil syempre talagang nag-iisa yan. Kaya sa lahat po ng mga gustong mag-apply ng family ties and then gustong mag-apply dito, sige lang, try and try lang, take the risk nga, sabi nga nila. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay and then tumatangkilik po sa ating maliit na YouTube channel. Meron na tayong 3,500 subscriber. Maraming salamat po sa inyo la. Palagi at lagi pong pinapaalala ni Kuya Mike, put the God first at comment section below kung may tanong lang po kayo. Maraming salamat at
Have a nice weekend. Bye-bye.